Unahin po namin, sir, yung naging meeting nyo po sa Ombudsman kung saan sinabi na tama po yung flood control projects, yung investigasyon dyan ay Ombudsman na ang mamamahala. So, ano po ang magiging focus ng Senate Blue Ribbon Committee? Well, other cases po, ay iba pang mga marami pong dapat imbestigahan. Tulad po nitong isang agency na sisilipin po namin na napakalaking pondo pala pero nakapagtataka na hindi pa rin po niya nagagawa. Yung mga pondo na binibigay po ng Kongreso Senado sa kanya, sa ahensyang ito, ala naman pong nangyayari. Hindi pa po namin maaring i-divulge yung agency na ito pero medyo malaki po kasi entire nation pong affected. Pero mga magkano, sir, ang pinag-uusapan po nating pondo? Billions po for several years now Billions po ang pinapump natin dyan. Opo. So, ibig sabihin po, Sen, pati yung accusation against Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol dun sa maanumalyang projects sa Taguig umano, sa Ombudsman na ang bahala, hindi na po hahawakan ng Blue Ribbon? Diniretso po kasi ni Senator Yes, Lacson, siya po yung may discretion po noon, hindi naman po natin mapipilit. Pero he informed me na diniretso niya now ay, I think, a day after ng i-file niya, nagsabi naman siya na diniretso niya na sa Ombudsman. So, hindi ko na pinakialaman. Sabi ko, sige, well, yun ang decision mo, Sen. So, wala tayong magagawa. Ang napag-usapan namin sa Ombudsman, anything has to do with flood control na the same personalities pa rin, then iimbestigahan namin. Pero kung hindi na namin iimbestigahan pag the same personalities, kung yung mga nabanggit na dati, nasa Ombudsman na kasi Victoria and Christian yung kaso kung papakialaman pa namin, baka babangga lang kami, magulo lang. So might as well leave it to the Ombudsman. Total, gumugulong naman na, di ba? May mga press statements na si Ombudsman, mga kinasuhan niya ng mga ranking officials, ongoing naman na. Kami na lang siguro pag may mga bagong personalities na lalabas, lulutang, then doon kami papasok. So definitely po ay meron pa rin namang hahawakan mga flood control related cases po ang Blue Ribbon. Kung may bago. Hindi lang po flood control, hindi lang po tayo sa sentro sa flood control, pati siguro mga substandard projects na po, mga tulay, mga kalsada, na marami po kaming nakikita na hindi po tumutugma or angkop doon po sa standard. So nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Public Works and Highways para po sa mga bagay po na ito at other government agencies na hindi po sumunod. Ika nga na malinaw na may corruption dahil substandard o hindi po natapos yung project. Opo. Pero Sen, hindi ba for the benefit of the public, mas maganda na sa Blue Ribbon pag-usapan para mas alam, mas nasusundan ng taong bayan yung isyong ito? Bagaman nakailang hearing na nga rin po ang Blue Ribbon. Ang problema kasi dyan, Victoria, pag ang trabaho kasi ng Blue Ribbon is in aid of legislation. Diba? Ang gusto natin, accountability. Tama ba? Diba? Pag nag-imbestiga tayo, may accountability. Magagawa lang naman ng Blue Ribbon ay mag-iimbestiga siya. Pagkatapos ipapasa niya sa Ombudsman and then yung Ombudsman mag-iimbestiga ulit. Doble-doble lang ang trabaho. Pangalawa, marami pong trabaho ngayon ang Kongreso. Mayroon pong impeachment trial na kailangang madaliin din po. Kasi nga po, mahirap naman ho yun. Kawawa na po yung official na nakasalang dyan. Tapos pinapatagal po. Medyo mahirap po yun. Pangalawa, ang dami po mga dapat resolbahin. Nandiyan po yung mga crisis natin ngayon sa energy, crisis po sa pagkain, na dapat pag-usapan. Tama naman po, kailangan din ng accountability. Pero di po ba pag accountability, gusto po natin maparusahan? Di doon po sa Ombudsman, di ba? Kasi ang Blue Ribbon naman po in aid of legislation lang, which may nagawa naman po yung pag-imbestiga niya una ng flood control. Marami pong pagbabago na nangyari ngayon. Tulad po ng mga itong BICAM ng Finance Bicameral Conference Committee, live na po yan, napapanood yan. Yan because of those flood control na nakita natin na tinatago talaga dati, sila lang nag-uusap-usap. So ngayon, ginawa na nating live. Pangalawa, yung mga pag-official ka ng pick-up, ikaw yung nag-accredit ng mga kontraktor, tapos ikaw sasali ka rin dyan. Pinalis na natin yan. Meron na tayong final na bill dyan. Also, marami hong na-file na mga Senate bill at resolution after that flood control hearing para maiwasan na po itong corruption, particular na po dito sa mga, hindi lang po sa flood control, but hindi sa mga government projects. Opo. Sir, balikan ko lang yung sabi niyong isang national agency na balak niyo rin investigahan. So, nasa ang proseso kayo ng investigation ngayon? Naantay lang po namin yung mga documents na mamahagi po sa amin ng Ombudsman para medyo mabawasan naman yung load nila dahil ongoing yung kanilang pag-iimbestiga po nitong flood control. So, kami po muna hahawak nitong isang agency po na ito na
Malaki po talaga, malaking pondo, ilang taon na po na pinupondohan yan at wala pa rin po nangyayari. So nakapagtataka. Gusto po natin malaman saan nadadala po yung pondo kasi medyo malaki-laki na pera at saka pangako itong agency na ito na kesyo ganito, Opo. kaganda na, ika nga. And affected po tayo nationwide dito sa agency na ito. Opo. Itong agency na ito, Sir, Senator, ay related din sa issue ng flood control scandal. Hindi po. Ay, ibang- Iba po siya. Ibang agency po siya. Hindi po siya Public Works and Highways. Opo. Opo. At anong... Pero it affects almost everybody. Kailan ba natin... Wala bang clue, sir? No, we're still gathering. And problema kasi pag sinabi natin, baka biglang itago Opo. yung mga ebidensya, yung mga tao, yung mga testigo, baka ayusin bigla. So, napansin ho lang namin na ilang taon na nga. Kaya nga na mag-usap kami ng ombudsman, sabi namin ni Senator Sherwin, oo nga, no. Laki na nga ng pondo na binibigay natin dyan every year. Pero wala pa nangyari. As pangako ng pangako. Yung agency na yan, nagaganda pero hindi naman gumaganda. Naghuhula kami dito, sir, ni Christian kung anong agency yung possible. Pero sir, anong target nyo? Kailan masisimulan yung investigation ng Blue Ribbon? Yung hearing? Siguro Hearing. pag nakuha na kami ng enough evidence, ipapatawag namin yung head of agency, yung secretary, Okay. para magpaliwanag. Then, because we have a lot of questions. Sasabihin namin, pinondohan ka ng pinondohan na napakalaking pondo pagkatapos pangako ka ng pangako, nag-antay lahat. Ano nangyari? Opo. Tapos sinabi mo, kukuha ka ng ganito, kukuha ka ng ganon. Pagkatapos, ala naman pala. Hindi natuloy. Ano nangyari? Ano nangyari sa pondo? Okay. Sir, sa segue kami, kasi di ba nung last week dapat merong hearing on system laws, kaso nga po nawala ng pasok ang government offices, maging ang Senado. So, kailan na po yung next hearing? At ano naman yung magiging focus ng next hearing na yon, sir, as compared to the previous ones? Pinapamadali po ng palasyo yung systems laws na yan. Gusto po ng Pangulo as much as possible bago po magpasko. Wala na po sa mga bills po natin yan. I believe, agree naman po ang mga agencies po natin, government agencies. Medyo pumapalag lang po yung mga distributors po natin. Well, kasi negosyo nila yan. Pero sinasabi nga ho natin, bakit mo i-charge sa amin yung nawala sa'yo? Bakit kami magbabayad? Ilugi mo yan Bakit pati kami ipaparamdam mo yung lugi mo? Saan ka naman nakakita, Victoria and Christian, na loss mo o lugi mo, ipapasa mo sa amin? Hindi naman yata tama. Parang na-hold up ka, naluuban ka, naakyat bahay ka, o nasunugan ka, i-charge mo. The following day, tataasan mo lahat ng produkto mo dahil sisingil mo o makikita mo sa resibo na dahil na nakawang ka o naluuban ka o nabulok yung mga produkto mo, kami magbabayad. Di naman yata tama kasi dalawang klaseng systems laws, Yes. Victoria Opo. and Christian, paliwanag ko lang. Yung isa, non-technical. Yung technical, of course, normal yun. Yun yung power na nag-evaporate pag tumakbo sa mga linya ng kuryente. Wala tayong control doon, wala rin silang control doon. Dahil Opo. because of law of physics, may nawawala talaga, nag-evaporate. Hindi umaabot yung kuryente doon sa kabahayan. Yung isang systems loss, ito yung inaalis namin. Na ninakaw, may nagjumper, may nagnakaw. Mali yung pinakialaman yung kanyang metro, kinutingting niya yung metro niya para makatipid siya. Alam mo ba na sinacharge sa atin yan ng mga electric company? Opo. Kung hindi naman natin kasalanan, bakit i-charge sa atin? Loss daw nila yun Yun ang paliwanag nila. Sabi ko, bakit mo i-charge sa amin? Kawalan mo yun. Mag-incur ka rin ng losses. Yun ang inaalis natin. Yun ang gusto alisin ng Pangulo. Tapos, yung VAT dyan sa systems loss na yan, hindi mo na nga natanggap. Ibabat ka pa. Hindi ba unfair naman yun? Wala ka na nga natanggap na serbisyo o produkto. Pagkatapos babayaran mo yung VAT, which is very unfair. Magbayad na yung kumpanya. Diba? Opo. Gaano ka-urgent po ang gagawing pag-action po dito ng Senado? Kasi ang sinabi po ni Secretary Sharon Green ay posibleng abutin daw po ng 1 taon bago talaga magkaroon ng adjustment doon sa system laws? I don't think so. Baka yung sinasabi ni Secretary Garin is kami nakikita namin mga 1 to 2 hearings yan. Pero ang baka yung sinasabi niya is yung pagrebisa ng IPIRA law, which is yan ang susunod namin, pag-rebisahin ng IPIRA law dahil marami talaga kami nakitang mali baluktot nung ipasa yung IPIRA law na yan. Isa pang issue dyan ng Christian and Victoria, if I still have some time. Go ahead, sir. Sa probinsya, sa Visayas at Mindanao, usong-uso ito yung line rental. Kung kunwari ikaw, si Cebu Electric ka, ang pinagkukunan mo ng power si Luzon Generator. Biglang sasabihin ni Luzon sa iyo, hindi kami makapagbigay ng power, down kami ngayon. Doon ka sa kabila, doon ka sa Visayas generator. So kukontakin ni Cebu Electric yung Visayas generator. Bigyan mo kami ng kuryente. Okay. Pero alam mo ba
dahil sa maglipat nitong distributor ng kumpanya na magge-generate ng power, binabayaran ng residente, ng mga customer. Kaya hindi naman niya kasalanan yun na bumagsak yung power ng isang generator, di ba? Oo Ni nga. generator A, lilipat si generator B. Dapat sagot na yun ng distributor, hindi na ng consumer. Kasalanan mo ba yun? Ikaw ka magbabayad ka na naman. Hindi mo na trabaho yun. Yan, isa pa yan dapat alisin dyan. Tsaka isa pang sinisilip na pag-aaralan ng komite, yung VAT. Yung from the generator, kung saan nagbumula yung power natin, may VAT going to the line transmission. Pagdating sa line transmission, may VAT na naman ka nababayaran. Pagdating ng distributor papunta sa bahay mo, another VAT na naman. Kita mo naman 3 beses kang iba-VAT. Pero hindi natin nakikita yan dahil nakalagay na yan doon sa generation. Kaya nakikita mo yung electric bill mo, 65% puro generation. Kasi doon na ikinarga yung VAT na 3 beses siningil sa'yo. Kung hindi mo bubusisiin talaga, Sen, no, hindi mo malalaman na ang daming Hindi pinapasa ko sa'yo nga na alam hindi bakit naman nila, dapat. paano na ipasayan na 20 years ago yung IPIRA na parang sabi nila, parang consumer friendly. Hindi Parang mga power companies na nakinabang, hindi yung consumer. Ganon din yung nakikita namin sa all the regulation law. Mantakin mo walang price cap. Saka makakita na ang gobyerno walang pakialam, hindi niya pwedeng manduhan na, hoy, kailangan 2 pesos per liter lang ang increase mo. Oy, kailangan ibaba mo na dahil bumaba na sa pandaigyan kalakalan. Hindi kayang gawin yan ng DOE. Wala siyang kapangyarihan. Pinalisan ng pangil ng all the regulation law. Pareho, pati itong IPIRA, ang gobyerno. Sir, linawin ko lang, doon sa yung target nyong tanggalin by Christmas ay yung non-technical Exactly. na system loss. Okay. So, Exactly. Kasi talaga namang obvious Hindi mo nga nagamit. Ninakaw na kuryente ng ibang tao, bakit tayo magbabayad? Bakit ako magbabayad? Ninakaw yun ang kapitbahay ko doon sa kabilang barangay. Bakit ako magbabayad? Lugi daw nila. Sagot nila, nalugi kami. Kasalanan ba naman? Parang pinaparusahan nyo kami dahil nanakawan kayo, kami ang magbabayad. Hindi naman yata tama. Opo. At sir, before we end, ihabol ko lang, day 14 na ng impeachment trial bukas. So far, sir, kumusta? Anong assessment nyo? Yung pwede nyo lang pong ma-share sa amin dito po sa confidential funds. Well, we will hear. May mga ipipresent na naman ng mga testigo ang prosecution. Siyempre, magkakaroon ng cross-examination, then redirect. Then from there, titignan natin kung magtatanong yung mga senator judges ng mga clarificatory questions para mas malinawan ng mga kababayan natin. So, inaasahan natin medyo mahaba-haba ito next week. Gaya yung last week, biro mo yung isang testigo, si Wamil, umabot ng 2 araw. Araw. Yes. It really took some time. Ito ngayon, ganito na naman, mga auditors yata ito or disbursing officers ito. So, medyo katakot-takot na tanungan ito, Victoria and Christian.